At dahil para nagtatampo na nga ang seedling natin na kalabasa, atin na itong ililipat sa kanyang pwesto kasi di na malaman ang kanilang itsura para bagang may sama ng loob. Charot. At eto naman ang aking asawa. Bago itanim ang kalabasa, ay dinidiligan niya muna ang aming naunang itinanim na kangkong. Sana all talaga nadidiligan. Charot. At sa part na ito, dito ilalagay ni Mrs. ang kalabasa. Itatry na namin silang ilipat dahil parang hindi na sila masaya sa seedling tray. Pero sa totoong buhay, kapag may jowa at hindi na masaya, ipagpapalit sa iba. Charot. Pero ang iba, kapag hindi na masaya, hindi na lang iiwanan, kundi dadagdagan. Charot. Sabi kasi ng iba, habang nabubuhay, piliin mong maging masaya. Wala namang problema kung gusto mong maging masaya. Pero sana, hindi ka makakapanakit ng damdamin ng iba. Dahil marami ang naniniwala na hindi bulag ang karma. Ay siya nga pala, ang lupa na pagtatanim ay hindi po yan inararo. Di binungkal ko yan ng mano-mano gamit ang piko. Kasi wala naman kaming alagang kalabaw. Kaya ako na lang ang naging kalabaw. Charot. Dito sa probinsya, hindi na rin basta-basta kapag magpapaararo ka. Dahil ang bayad sa kanila sa isang araw ay lagpas minimum wage na. Kaya nagtsatsagaan na lang ako sa pagpipiko. Magandang exercise din naman ito pagsapit ng umaga. Kaya nga, kung mapapansin nyo, unang natapya sa akin ay ang aking tiyan. At eto na pala si Mrs. Naglilibing na. Nagtatanim na pala. Abay Inday, sigurado ka pa dyan sa ginagawa mo. Charot. Pero atin pa yung babalikan dahil lalagyan pa natin yan ng matabang lupa gawa sa bulok na dayami. Eto na ang aking asawang si Cinderella. Napakaseryoso talaga. Charot. Dapat naman talagang seryosohin dahil hindi naman ganun kadali ang pagtatanim. Mahabang oras ang igugugol mo para dito. Ang pagtatanim ay para ka rin sumusugal. Dahil sa bawat libing mo ng seedling, tanim ng seedling pala, hindi mo naman alam kung yan ay lalaki at tutubo. Kaya kailangan mo talaga ng matinding dasal kay Lord at sa lahat ng mga santo sa langit. Charot. At eto na ang itsura ng kalabasa mga kawiner. Hindi namin alam kung tama ba itong pinagagawa namin. Charot. Pagkatapos nga magtanim, ay binisita naman ni Mrs. ang kanyang mga kamatis. At eto ang bumulaga sa kanya. Unahan siya ng insekto na malaki ang ulo. Charot. Meron pa rin talagang nakalusot kahit araw-araw na sila nag-spray ng organic pesticide. Kaya kailangan talaga kapag marami kang tanim ay lagi mo rin silang bibisitahin. Hindi yung mag-aantay ka na lang kung kailan sila kakainin. Charot. At pagkatapos nga ng aming gawain ay nagpunta naman kami sa aming isang sideline. Binebenta namin sa bayan ang aming na-harvest na prutas at gulay. At sa awa naman ni Lord na kahit nasa bangketa lang kami ay meron pa rin namang bumibili. Salamat mga kawiner!